Tahimik ang gabi sa maliit nilang bahay sa Antipolo. Tila musikang dumadaloy sa hangin ang huni ng kuliklik. Ngunit ang puso ni Miguel ay hindi matahimik. Nakaupo siya sa gilid ng kanilang kama habang pinagmamasdan ng asawa niyang si Andrea, na masayang nagsasalansa ng mga larawan nilang magkasama. Ang saya ng kasal natin, no? Sabi ni Andrea, sabay ngiti habang tinitignan ang litrato nilang bagong kasal. Samantala, ngumiti naman si Miguel ng pilit. Oo, parang panaginip lang, tugon niya. Sa kabila ng ngiti ay mabigat ang kanyang dibdib. Matagal na niyang gustong sabihin kay Andrea ang totoo, na siya ay isang baog, na kahit anong gawin nila, ay hindi siya kailanman makakabuo ng anak. Yan ang lihim na matagal na niyang tinatago. Mula pa noong nalaman niya ito bago pa sila ikasal. Naiisip ko rin minsan, gusto ko na sanang magka-baby. Wika ni Andrea, habang nilalagay sa frame ang isa sa mga larawan. Siguro, kung lalaki Miguel Jr. ang ipapangalan ko. Napalunok si Miguel. Oo, sana nga. Mahina niyang sagot. Nagtatalo ang kanyang puso at isipan. Mahal niya si Andrea. Mahal na mahal niya ito. Pero ang katotohanang dala niya ay tila isang bombang anumang oras ay maaaring sumabog at sirain ang lahat ng kanilang pinapangarap. Teka, bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Tugon ni Andrea. Lumapit sa kanya at humawak sa kanyang balikat. Wala. Pagod lang ako sa trabaho. Palusot niya, sabay halik sa noo ng asawa. Hindi niya masabi-sabi ang totoo. Ayaw niyang masaktan si Andrea. Ayaw niyang mawala ito sa buhay niya. Iniisip niyang baka balang araw ay maglakas loob siyang sabihin ang kanyang kalagayan. Pero hindi ngayon. Hindi pa sa ngayon. Kinabukasan, habang papasok si Miguel sa trabaho bilang isang warehouse supervisor, biglang pumasok sa kanyang isip ang posibilidad. Napapaano kung hindi niya nasabi ang totoo at balang araw ay magulat na lamang siyang may ibang lalaking nagbigay kay Andrea ng anak. Paano kung malaman niyang niloko siya ng babaeng pinakamamahal niya? Pinawi niya ang isipan niyang iyon. Hindi magagawa ni Andrea yun sa akin. Hindi siya ganun. Paniniyak niya sa sarili. Ngunit isang buwan pa lamang ang lumipas. Isang umaga pag-uwi niya galing night shift, dadatnan niya si Andrea sa kusina. May hawak na pregnancy test kit. Nakatayo ito sa gitna ng silid. Nangingilid ang luha. Miguel, bulong ni Andrea. buntis ako. Dahil doon, ay nanlaki ang mga mata ni Miguel. Parang tumigil ang mundo. Tila lahat ng kanyang pinapangambahan ay bigla na lamang lumitaw sa kanyang harapan. Buntis? Utal niyang tanong. Ngumiti si Andrea. Masayang masaya ito. Oo, Miguel. Ikaw na ikaw ang ama. Alam kong ikaw yun, Miguel. Ngunit si Miguel, bagamat pilit na ngumiti, ay tila tinamaan ng 10,000 tanong. Pero papaano? Papaano akong magiging ama? Kung alam kong hindi naman ako maaaring magkaanak dahil baog ako. Sambit ni Miguel sa kanyang isip. Samantala, masayang masaya si Andrea habang iniikot ang kanyang palad sa tiyan. Parang bata siyang tuwang-tuwa habang nakatingin sa kalendaryo. Nagbibilang ng mga linggo. 7 linggo na siguro to. Masigla niyang sabi habang naglalagay ng orange juice sa baso ni Miguel. Pinilit naman ni Miguel na ngumiti. Talaga? Ang bilis. Parang kailan lang. Di ba sabi ko sa'yo eh. Sabay hawak ni Andrea sa kamay niya. Grabe, love. Magiging tatay ka na. Sobrang saya ko. Masaya rin ako, love. Bulong niya. Ngunit sa likod ng ngiting iyon ay may luha ng takot at pangamba.
Paano ako magiging tatay? Paano kung magiging ama? Kinagabihan, habang natutulog si Andrea sa kanyang tabi, hindi mapakali si Miguel. Nakatingin siya sa kisame. Pakaramdam niya ay pinagtatawanan siya ng katahimikan ng gabi. Bakit? Bulong niya sa sarili. Bakit sa kabila ng lahat ng hindi ko kayang ibigay, ito pa ang sumalubong sa amin? Nilingon niya si Andrea. Mahimbing ang tulog nito. May ngiti pa sa mga labi. Doon niya muling nakita kung gaano niya kamahal ang babae. Pero habang lumalalim ang gabi, lalo namang lumalalim ang sugat sa puso niya. Kinabukasan, habang nagkakape sa terrace, biglang may pumasok sa isip ni Miguel. Paano kung hindi ako ang ama? Paano kung may ibang lalaki si Andrea? Pero, bakit niya ako lolokohin? Pinagalitan niya ang sarili dahil sa kanyang mga iniisip. Hindi ganun si Andrea. Hindi siya ganun. Pero hindi niya mapigilan ang pagdududa. Bigla niyang naalala. 2 linggo bago sabihin ni Andrea na buntis siya, nagkaroon ito ng overnight seminar sa Tagaytay, kasama ang mga katrabaho nito. Doon ba nagsimula ito? Tanong niya sa sarili. Nang gabing iyon, sinubukan niyang maging normal. Kumain sila, nag-usap, nagplano para sa baby. Pero ramdam ni Andrea na may bumabagabag sa kanyang asawa. Miguel, ayos ka lang ba? Malambing nitong sabi. May problema ba? Umiling siya. Wala. Medyo stress lang ako sa trabaho. Ngunit habang tinititigan siya ni Andrea, parang nababasa nito ang kanyang puso. Hindi ka ba masaya sa baby natin? Napatingin si Miguel sa mga mata ng asawa. Doon siya lalong naguluhan. Dahil sa mga matang iyon, wala siyang makitang kasinungalingan dito. Tanging tuwa, pagmamahal, at isang pangarap na matagal na nilang hinihintay. Hindi. Masaya ako. Masaya ako dahil magkakaanak na tayo. Sagot niya. Sobrang saya ko. Pahabol niya pa. Ngunit pagkatapos ay tumalikod siya at napahawak sa kanyang dibdib. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Tanong niya sa sarili. Habang naliligo siya kinabukasan, tumingin siya sa salamin. Tila ba ibang tao na ang nakikita niya. Isang lalaking may lihim. Isang lalaking pinagdududahan ng pagmamahal ng asawa dahil sa kanyang sariling takot at kahinaan. Patawad, Andrea. Patawad kung nagdududa ako. Bulong niya. Pero kailangan kong malaman ng totoo. Sa araw ding iyon, habang pauwi mula sa trabaho, napagpasya ni Miguel. Magsisimula siyang magmasid. Tahimik at maingat. Kailangan niyang malaman kung may hindi sinasabi sa kanya ang babaeng pinakamamahal niya. Hindi niya alam kung kaya niyang tanggapin ang katotohanan, pero handa siyang harapin ito. Magmula nang umamin si Andrea na buntis siya, tila naging detective na nga itong si Miguel sa sarili niyang bahay. Bawat kilos, bawat salita ng kanyang asawa ay sinusuri niya talaga. Hindi niya alam kung paranoia na ba ito o instinct bilang lalaking nasasaktan nang hindi sigurado kung siya nga ang ama. Isang umaga, habang nag-aayos si Andrea ng mga gamit sa cabinet, napansin ni Miguel ang isang lumang kahon. Doon nakalagay ang mga lumang larawan, sulat at memorabilia ni Andrea noong dalaga pa ito. Wala namang sigurong masama kung titignan ko. Wika ng konsensya niya. Saka bago pa kami maging mag-asawa, hindi pa naman ako parte ng buhay niya. Dugtong pa niya. Pero sa puso niya, naghahanap siya ng kahit na konting clue, kahit maliit lamang, upang masagot ang tanong na ayaw niyang bitawan. Ako ba talaga ang ama? Isa-isang binuklat ni Miguel ang mga larawan. May isang litrato na kaagad na umagaw ng kanyang pansin. Larawan ito ni Andrea.
Kakbay ang isang lalaking hindi niya kilala. Magkahawak ang mga kamay. Parehong nakangiti. Sa likod ng larawan ay mayroong sulat kamay. Sa lahat ng alaala, ikaw ang pinakamatamis, R. R? Bulong niya sa sarili. Sino tong R na to? Mabilis niyang itinago ang larawan nang bumalik si Andrea mula sa banyo. Anong ginagawa mo dyan, love? Tanong ni Andrea. Ngumiti si Miguel. Pinilit na maging kalmado. Wala. Nostalgia lang. Gusto ko lang alalahanin ang mga masasayang panahon natin. Tumango si Andrea. Pero napansin niyang parang may tensyon sa mukha ni Miguel. Okay ka lang ba talaga? Tanong nito. Lately kasi, parang laging ang lalim ng iniisip mo. Okay lang ako. Promise. Tugon niya. Sabay yakap sa asawa. Ngunit sa loob-loob niya, hindi siya mapalagay. Sino ang lalaking yun? Anong ibig sabihin ng sulat sa likod? Nang araw ding iyon, habang nasa trabaho, hindi talaga mapakali si Miguel. Kaya tinanong niya ang kaibigang si Jeric, na dati ring naging kaklase ni Andrea noong kolehiyo. Pare, naalala mo ba kung sino yung ex ni Andrea? Na ang pangalan ay nagsisimula sa letter R? Saglit na nag-isip si Jeric. Si Raymond. Naging sila. Halos 3 taon sila. Balita ko nga muntikan na silang magkabalikan bago maging kayo. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Ano? Muntikan ng magkabalikan? Nang gabing iyon, habang tulog si Andrea, binalikan niya ang larawan. Tinignan niya itong mabuti. Hindi niya kilala si Raymond. Pero ngayon, ay parang may bigat ang presensya nito sa buhay nilang mag-asawa. Hindi niya maiwasang isipin. Bumalik ba si Raymond? May nangyari ba bago kami ikasal? Siya ba talaga ang ama ng batang dinadala ni Andrea? Habang papikit-pikit ang kanyang mga mata sa pagitan ng galit at takot, bumulong siya sa sarili. Hindi ko kayang mabuhay sa kasinungalingan. Kailangang malaman ko ang totoo. Kahit masakit, kahit mahirap para sa akin. Simula nang mabunyag kay Miguel ang patungkol kay Raymond, naging mas tahimik siya. Hindi na gaya ng dati ang kanyang pagngiti. Bawat yakap niya kay Andrea ay may kasamang tanong. Pagmamahal pa ba tong nararamdaman ko? O pagpapanggap na lang? Tanong niya sa sarili. Isang gabi, habang naglalabas si Andrea, dahan-dahang kinuha ni Miguel ang cellphone ng asawa mula sa mesa. Wala siyang balak na maghanap ng away, pero gusto lang niyang mapanatag ang loob. Ayaw niyang mabuhay sa hinala. Binuksan niya ang mensahe. Walang kakaiba. Puro group chat ng pamilya, kaibigan, at mga kaopisina. Hanggang sa nakita niya ang isang thread na walang pangalan. Nakasave lang bilang +639. Agad siyang kinabahan. Binuksan niya ito. May ilang mga mensahe. Kamusta ka na? Balita ako buntis ka raw. Sana masaya ka sa piling niya. Pero kung kailangan mo ko, nandito lang ako. At ang sagot naman ni Andrea. Salamat. Masaya ako. Sana maging masaya ka na rin. Mabilis na bumalik si Miguel sa pwesto at ibinalik ang cellphone. Sa isip niya, mababaw, wala namang sinabi. Pero bakit kailangan pang mag-text? Kinabukasan, habang nag-aalmusal ay tinanong niya si Andrea. Love, may nagte-text pa ba sa'yo na hindi ko kakilala? Napakunot ang noo ni Andrea. Ha? Wala naman. Bakit mo naman natanong? Wala lang. May nakita lang akong message sa phone mo habang nililipat ko kanina para mag-charge. May number na hindi nakasave. Yung nagtanong kung buntis ka raw ba. Sandaling natahimik si Andrea. Umikot ang mga mata nito. Tila nag-iisip ng sagot. Si Raymond siguro yun. Aniya sa wakas. Nag-message siya sa akin minsan. Hindi ko nga alam kung paano niyang nalaman ng cellphone number ko eh.
pero hindi ko na siya kinausap ulit. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Miguel. Ito na nga. Ito na nga si Raymond. Ang lalaking nakita niya sa larawan. Bakit hindi mo sa akin sinabi ka agad? Tanong niya. Medyo may diin ng boses. Dahil wala naman yun. Ayokong bigyan pa ng kahulugan. Wala na kami noon pa. At ikaw ang pinili ko. Hindi na alam ni Miguel kung matutuwa pa ba siya o mas lalong malilito. Totoo nga bang siya ang pinili? O si Raymond ba talaga ang gusto? Pero siya lang ang natarang option. Dumating ang Sabado. Habang nagpapahinga si Andrea sa kwarto, may dumating na delivery. Pagbukas ni Miguel ng pinto, isang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, may lamang stop toy na may tag. Para sa munting anghel. Wala iyong pangalan. Walang galing sa. Walang note kung sino ang nagpadala. Dahil doon ay kinabahan si Miguel. Dinala niya ito sa asawa. Andrea, ikaw ba may alam dito? Tanong niya, sabay pakita ng kahon. Natahimik si Andrea. Pilit ang ngiti. Siguro, regalo lang to ng kaibigan. Ang dami kong ka-office mate na excited sa baby natin. Sigurado ka bang wala kang ibang hindi sinasabi sa akin? Tanong niya ng diretsahan. Doon na lumamlam ang mga mata ni Andrea. Miguel, anong gusto mong itanong? Anong gusto mong palabasin? Hindi ka agad nakasagot si Miguel. Ang gusto niyang itanong ay isang bagay na maaaring sumira sa lahat. Ako ba talaga ang ama ng batang dinadala mo? Ngunit pinili niya na lamang na manahimik. Hindi pa ito ang tamang panahon. Lumipas ang mga araw. Ngunit hindi pa rin mawaglit sa isipan ni Miguel ang kahon na may stop toy. Sa panlabas, tila normal ang takbo ng buhay nilang mag-asawa. May tawanan, may lambingan, at may mga gabing magkasama silang nangangarap para sa batang paparating. Ngunit sa puso ni Miguel, may unos na tahimik na umiikot, handang sumabog sa anumang sandali. Isang gabi, habang naguhugas ng pinggan si Andrea, hindi na nakatiis si Miguel. Andrea, seryoso niyang simula. Pwede ba tayong mag-usap? Mag-usap ng masinsinan? Agad na tumigil si Andrea sa ginagawa. Bumaling ito sa kanya. Patungkol saan, love? Sa atin, sa baby, at sa lahat, sagot niya. Umupo sila sa sala, magkatapat. Tahimik silang dalawa. Halos marinig ni Miguel ang tibok ng puso niya sa kaba. Andrea, wika niya. Pinilit niyang ikalma ang kanyang tinig. Andrea, mahal na mahal kita. Walang araw na hindi ako nagpapasalamat dahil ikaw ang napangasawa ko. Pero, may isang bagay akong matagal nang inililihim sa'yo. Nabigla si Andrea sa sinabi ni Miguel. Anong ibig mong sabihin? Andrea, hindi ako makakabuo ng anak. Matagal ko nang alam yun. Bata pa lamang ako. May problema na sa akin. Sabi ng doktor, wala raw akong kakayahang maging ama. Sinubukan ko sanang ipagamot pero wala talaga. Hindi ako naglakas ng loob sabihin sa'yo noon dahil natatakot akong mawala ka at baka iwan mo ko. Tahimik lamang si Andrea. Hindi ka agad nagsalita. Nagpatuloy si Miguel. Unti-unting nauupos. Pero ngayon, nagtataka ako. Bakit buntis ka? At sinasabi mong ako ang ama ng dinadala mo. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Sa totoo lang ay nalilito ako. Nasasaktan at natatakot. Pumatak ang luha ni Andrea, ngunit hindi siya nagsalita. Sa halip, lumapit siya kay Miguel at hinawakan ang kanyang kamay. Bakit ngayon mo lang sinabi? Mahinang tanong niya. Dahil takot ako. Dahil ikaw ang mundo ko. Pero ngayon, hindi ko na alam kung ano ang totoo. Sandaling katahimikan. Tanging pag-iyak lamang ni Andrea ang maririnig.
Miguel, Bulong niya. wala akong ibang minahal kung hindi ikaw lang. Ganun ba? Pero paanong nangyari to, Andrea? Paano kang nabuntis kung hindi ako ang ama? Doon na tumulo ang mga luha ni Andrea. At sa pagitan ng mga hikbi, nagsimula siyang magpaliwanag. Nang nag-seminar kami sa Tagaytay, may nangyaring hindi ko inaasahan. Uminom kami. May kaopisina akong nalasing. At ako rin. Hindi ko alam kung anong nangyari sa gabing yun. Pero pag uwi ko, pinilit kong kalimutan. Akala ko ay wala lang. Hanggang sa nalaman kong buntis ako. Hindi makapaniwala si Miguel sa narinig. Para siyang binagsakan ng mundo. Parang lahat ng takot niya ay unti-unting nagkatotoo. Hindi ko sinasadya, Miguel. Wala akong balak na itago to habang buhay. Pero nung nakita kong masaya ka, natakot akong mawala yun. Natakot akong mawala ka. Tumayo si Miguel. Humakbang papalayo. Hindi siya makatingin sa asawa. Ang bigat ng katotohanan at ang sakit ng pagkakanulo ay hindi niya kayang lunukin ng isang gabi. At anong gusto mong gawin ko ngayon, ha? Tanong niya. Ano ang gusto mong mangyari? Hindi sumagot si Andrea. Ang mga mata lang niya ang nagsusumamo ng kapatawaran. Pagkatapos noon, ay biglang umalis si Miguel. Padabog na lumabas ng bahay. Ilang araw na ngang hindi umuwi si Miguel matapos nitong umalis. Pansamantala siyang nanirahan sa lumang bahay ng kanyang yumaong lolo sa kabilang bayan. Isang payak na bahay kubo sa may paanan ng bundok. Dito pinili ni Miguel na takasan ng gulo, takasan ng sakit, at takasan ng katotohanang hindi niya kayang tanggapin na ang kanyang asawa na sobrang minahal niya ng buong puso, ay nagpabuntis lamang sa ibang lalaki. Habang pinagmamasdan ng bawat patak ng ulan sa bubong, paulit-ulit niyang binabalikan ang bawat sandaling kapiling niya si Andrea. Ang halakhak nito, ang mga yakap ng gabi, ang mga pangarap nilang dalawa na mag-asawa, patungkol sa kanilang magiging anak. Ngunit ngayon, parang ang lahat ng iyon ay kwentong isinulat na lamang sa buhangin, na unti-unting nilalamon ng alon ng kataksilan. Maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Andrea. Miguel, mahal na mahal kita. Alam kong galit ka sa akin at may karapatan ka. Pero sana pakinggan mo pa rin ang tibok ng puso ko. Sa'yo pa rin ito. Binura niya ang mensahe, hindi dahil sa hindi siya nasaktan, kung hindi dahil masyado siyang nasasaktan. Sa kanyang puso, may bahagi pa ring umaasa na sana kahit papaano si Andrea ay maging totoo pa rin sa kanya. Ngunit sa isipan niya, ang imahe ng kanyang asawa na pinagsawaan ng iba ay masyadong malinaw sa kanya, masyadong matalim. Kinabukasan, muling bumisita si Jeric, ang kaibigan niyang dati na ring nakasaksi sa lahat ng hirap ng buhay ni Miguel. Bro, kamusta? Gusto mo bang makinig ng payo? O gusto mo lang may kasama? Tanong ni Jeric. Pareho pare, sagot ni Miguel habang nakatitig sa kawalan. Sa totoo lang pre, hindi ko alam kung tama ba ako. Panimula ni Jeric. Pero alam ko, kahit gaano kasakit, hindi mo basta-basta matutuldukan ang pagmamahal mo. Oo, nasaktan ka. Oo, niloko ka. Pero tanungin mo rin ang sarili mo. Gusto mo bang tapusin na dahil galit ka? O gusto mong lumaban para sa pagmamahal? Tahimik lamang si Miguel. Pinipigilan ng luhang gustong pumatak. Kasi pare, kung iiwan mo si Andrea, siguraduhin mong wala kang pagsisisihan sa uli. Pero kung kaya mo siyang patawarin kahit paunti-unti, baka may bagong simula pa. Payo ni Jeric kay Miguel at patuloy pa silang nag-usap. Ilang oras ang lumipas. Pagkaalis ni Jeric, napag-isip-isip ni Miguel ang lahat. Hindi siya sigurado kung kaya niyang kalimutan ang kasalanan. Pero may isang bagay siyang alam.
hindi pa rin siya tumitigil sa pagmamahal. Kinabukasan nga, bumalik siya sa kanilang bahay. Tahimik ang paligid. Hindi siya sigurado kung tatanggapin niya pa ba si Andrea. Pero kailangan niyang marinig mula rito ang buong katotohanan. Walang lihim, walang takas, at walang pag-iwas. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya si Andrea. Nakaupo sa sofa. Namumutla at may hawak na envelope. Pagkakita sa kanya, ay agad itong napaiyak. Miguel, may kailangan kang malaman. Tahimik na iniabot ni Andrea ang envelope kay Miguel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak iyon. Tila ba ang laman nito ay magpapasya sa kapalaran nilang dalawa. Dahan-dahang binuksan ito ni Miguel. Sa loob ay may dalawang bagay. Isang liham at isang papel na mukhang resulta ng medical test. Una niyang binasa ang sulat. Miguel, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay pinili mong bumalik. Salamat. Hindi ko alam kung ano pa ang kaya kong gawin para maitama ang pagkakamali ko. Pero bago mo ako husgahan, gusto ko sanang malaman mo ang buong kwento. Oo, hindi putol, hindi batay lang sa hinala, at hindi batay lang sa paliwanag ko noon. Ito ang nabasa ni Miguel sa sulat. At muling nagsalita si Andrea. Tama ka, Miguel. Sa totoo lang, ay may nangyari nga talaga sa pagitan namin ni Raymond. Pero hindi ito tulad ng iniisip mo. Hindi ko ginusto. Hindi ko hinanap. Uminom kami ng gabing iyon, ng seminar sa trabaho namin. At nang mawala ang ulirat ko, saka lang ako nagkamalay na may nangyari na pala. Ex-boyfriend ko si Raymond at katrabaho ko siya. Ito ang totoong kwento, Miguel. Pero pinagsisisihan ko na yon. Pinagsisihan ko kaagad. Pinili kong manahimik dahil natakot akong mawala ka. Hindi ko kinonsinti ang sarili ko. Pero natakot talaga ako. Patawad, Miguel. Nang malaman kong buntis ako, agad akong nagpa-check up. At nagulat na lamang ako nang malaman ko sa Obikaini na hindi lang posible ng gabing iyon na buong bata. Ayon sa bilang ng mga araw, malaki ang posibilidad na ikaw ang ama ng bata. Ikaw ang ama ng dinadala ko. Dahil bago pa ang seminar, may mga nangyari na sa atin. Kahit nagpatingin ako sa isang espesyalista at ito ang resulta ng test ko. Tuluyan na ngang namutla si Miguel. Agad niyang binasa ang medical result na galing sa isang independent fertility clinic. Doon nakasaad na ang dating diagnosis sa kanya bilang azoospermic o walang sperm cell ay hindi pala permanente. Ipinakita sa bagong test na mayroon pa siyang active sperm cell. Konti lamang pero may pag-asa. Napatitig siya kay Andrea na ngayon ay umiiyak na sa tahimik na sulok ng sofa. Bakit hindi mo sa akin to kaagad sinabi? Tanong niya. Hindi na galit, kung hindi puno ng pagkagulat. Dahil gusto kong ikaw mismo ang makaalam. Ayokong pilitin kang maniwala sa akin. Gusto ko, ikaw ang kusang makaramdam kung mahal mo pa ako. Hindi alam ni Miguel kung ano ang mararamdaman. Sa tagal ng panahong inakala niyang hindi na siya magkakaanak, ngayon ay sinasabi ng papel na may pag-asa pa. At kung tama ang pagkakount ng araw, baka nga sa kanya ang bata. Dahan-dahang lumapit si Miguel kay Andrea. Pinagmasdan ang kanyang asawa. Duguan ng puso, pero punong-puno pa rin ang pagmamahal sa mga mata. Pero paano kung sakaling hindi sa akin ang bata? Mahina niyang tanong. Tumango si Andrea. Tinanggap ang posibilidad. Handa akong ipagpatuloy pa rin ang pagbubuntis sa kanya, Miguel. Dahil anak ko siya. Pero mas gugustuhin kong buhay natin ang buhay natin. Ikaw at ako. Kung hahayaan mo pa. Tahimik. Mahaba ang katahimikan. At pagkatapos ng ilang minuto, niyakap ni Miguel si Andrea ng maigpit. Hindi pa tapos ang kwento nila.
pero may simula pa rin nag-aabang. Mula sa yakap na iyon, tila bumigat at gumaan ang mundo ni Miguel sa parehong sandali. Mabigat dahil alam niyang hindi niya basta mabubura ang sakit ng nakaraan. Ngunit magaan dahil unti-unti na niyang nararamdaman ang kapatawaran sa puso niya. Kapatawaran para kay Andrea at para na rin sa sarili niyang mga pagkukulang. Ilang linggo ang lumipas, unti-unting bumalik si Miguel sa dati. Hindi naging madali ang proseso, pero pinili niyang manatili sa tabi ng asawa. Bawat galaw, bawat salita, bawat pagdampi ng kamay ni Andrea sa tiyan nito ay paalala sa kanya. Hindi mahalaga kung sino ang ama sa dugo, mas mahalaga kung sino ang magiging ama sa puso. Dumating ang araw ng ultrasound. Magkahawa kamay silang pumasok sa klinika. Doon sa unang pagkakataon, narinig ni Miguel ang pintig ng bunding puso na lumalaban sa sinapupunan ni Andrea. Tahimik siya, walang imik, ngunit ang luha sa kanyang pisngi ang nagsalita para sa kanya. Anak natin yan. Bulong ni Andrea habang hawak ang kamay niya. Sa mata ng Diyos, ikaw ang itinakdang ama. Ngumiti si Miguel. Hindi pa siya sigurado kung sa kanya nga ba talaga ang bata. Ngunit isa lamang ang alam niya. Handa siyang maging ama rito. Hindi dahil sa obligasyon, kung hindi dahil sa pagmamahal. Makalipas ang 7 buwan, dumating ang araw ng panganganak. Kinabahan si Miguel. Halos hindi makaupo habang nasa labas ng delivery room. Sa bawat hiyaw ni Andre sa loob, tila ba siya ang hihiwa ng emosyon. Hanggang sa wakas, narinig niya ang tinig ng isang bagong buhay. Ang iyak ng kanilang anak. Baby boy po. Sabi ng nurse habang iniabot sa kanya ang sanggol. Tinignan ni Miguel ang sanggol. Maliit, kulubot, at umiiyak. Ngunit sa kanyang mga mata, ito ang pinakamagandang nilalang na nakikita niya. Tumingin siya sa langit at pumikit sandali. Salamat po, Diyos. Bulong niya. Salamat sa pangalawang pagkakataon. Nang nakabawi si Andrea, pinasok ni Miguel ang kwarto. Tahimik itong nakahiga. Pagod na pagod, ngunit may ngiti sa labi. Gusto kong hawakan ang anak natin. Sabi ni Andrea. Tumango si Miguel. Maingat niyang binuhat ang sanggol at ipinatong sa kanyang dibdib. Naroon ang init, ang kabog ng munting puso laban sa kanya. At doon, natapos ang lahat ng pagdududa. Hindi niya na kailangan pa ng DNA test. Dahil sa oras na yon, alam niyang siya ang ama. Dahil siya ang tatay na magmamahal, magtatanggol, at magpapalaki sa batang ito. Lumipas ang buwan, natutunan nilang muling buuin ng tiwala. Hindi perpekto ang relasyon nila, ngunit mas matibay na nga ito sa ngayon. Mas totoo at mas malalim. Dahil natutunan nila na ang tunay na pamilya ay hindi lamang binubuo ng dugo, kung hindi ng katapatan, sakripisyo, at pag-ibig. At sa tuwing tinitignan ni Miguel ang anak nilang si Mateo, na ngayon nakangiti sa duyan, alam niyang tama ang naging desisyon niya. Sa kabila ng lahat, pinili niyang magmahal at magpatawad. At dahil doon, nahanap niya ang tunay na kahulugan ng pagiging isang ama. Ilang taon ang lumipas. Si Miguel at Andrea ay masayang nabubuhay bilang isang pamilya. Si Mateo, ang kanilang anak, ay pinalad na lumaki sa isang tahanan ng pag-ibig at pagkakaunawaan. Naging saksi ang kanilang pamilya sa mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan. Ngunit sa bawat hamon ng buhay, mas lalo lamang silang tumibay. Si Miguel, na dating tinitimbang ang halaga ng isang ama base sa dugo, ay natutunan na ang tunay na kahulugan ng pagiging magulang, ang pag-aaruga, pag-aalaga at pagmamahal na walang hinihintay na kapalit, ay naging pundasyon ng kanilang samahan. Binuksan ni Mateo ang puso ni Miguel sa isang bagong mundo, mundo ng kaligayahan at pag-asa, at pati na rin kapatawaran.
Isang araw habang naglalakad sila ni Mateo sa parke, tinanong siya ng bata. Tatay, paano mo nalaman na ako ang anak mo? Ngumiti si Miguel, tumigil sandali at kinuha ang kamay ni Mateo. Ang tunay na ama, anak, ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa puso lang. Ako ang ama mo dahil pinili kong mahalin ka at itaguyod ka. At wala nang ibang mahalaga pa sa buhay ko kung hindi ikaw at ang mama mo. Tahimik nang umiti si Mateo, tila nauunawaan ng kanyang ama. Mahal na mahal po kita, tatay. Wika ni Mateo. Mahal na mahal din ni Miguel itong anak niyang si Mateo, higit pa sa kanyang mga salitang naipahayag. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, natutunan niyang ang pamilya ay hindi lamang isang pagninilay ng mga pagkakamali, kung hindi isang pagkakataon na muling magsimula, magtulungan at magtagumpay. Ang bawat araw ay isang biyaya. Ang bawat hakbang nila bilang pamilya ay isang paglalakbay patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Hindi kailanman nawala ang mga alaala ng nakaraan, ng mga lihim at sugat na unti-unting gumaling. Ngunit natutunan ni Andrea na tanggapin ang lahat ng iyon, at sa bawat araw na magkakasama sila, natutunan nilang mahalin ng isa't isa nang higit pa sa dati, na para bang hindi sila nagkamali. Nagpatuloy ang buhay nila, puno ng pagmamahal at pangunawa, at walang iba pang nais si Miguel kung hindi ang magpatuloy sa pagiging ama at asawa na tapat at buo ang puso. Ang kwento ni na Miguel at Andrea ay nagsisilbing paalaala na sa bawat pagsubok at lihim, may pagkakataon pa ring magsimulang muli at magtagumpay, dahil ang tunay na pamilya ay pinapanday ng pagmamahal at pagsasakripisyo.